maaring ang babae manghinayang, maaring ang lalaki manghinayang, gagawa po yun ng paraan. Kaya dito nga po mapapatunayan. Kasi kung may mga bagay-bagay yun na talagang hindi mo pwedeng bitawan, panghihinayangan mo. Samantalang kung magkakabalikan po sila, mag-unite po uli yun. Siguro talaga hindi sila para sa isa't isa. Marami namang nagsasabi na hiwalay na talaga mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, i-confirm po natin. Ayun, shoutout guys, muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya Julay, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na muling babati po sa inyo ng magandang araw, magandang gabi. Saang panig man po tayo ng mundo naroon. At sa araw nito, panibagong vlog po tayo. Bali, continuation po ito dun sa ginagawan po natin ng reaction, yung patungkol nga po sa hiwalayang Rochelle. Si Ruel po at saka si Rachel, na kung saan po dito, magkakaiba po ang opinion. Kamukha nung sinabi ni Kuya Bal Santos Matubang, hindi po siya naniniwala na hiwalay na. Marami naman nagsasabi na hiwalay na talaga mga kabayan po natin. So sa pagkakataong ito, i-confirm po natin na talagang hiwalay na po mga kabayan po natin. Magpapakita po tayo ng ilan sa mga proof para masabi nating hiwalay na. Ngayon ang tanong, bakit nga kaya? Ano nga kaya ang mga bagay-bagay, bakit hindi ito ginagawa ng effort ni Ruel para sila magkabalikan pa? So pag-usapan po natin yan, maya-maya ng konti. Pero bago po yun, konting paalala po muna si Kuya Julay. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. Julay Paunil, tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, Julay Paunil 2.0, pwede po natin i-follow at saka po pwedeng i-like. So maraming salamat po sa inyo. At huwag po natin kalimutan po ang Team Kalingap, mga Lingap partners. Pwede po nating suportahan at isama po natin si Kuya Bal Santos Matubang at saka po si Kalingap Rab. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin itong mainit pa rin na issue about po sa Rochelle. Na kung saan nga po medyo hati ang sinasabi po ng ilan. Kay Kuya Bal Santos Matubang, hindi po siya naniniwala na hiwalay na po talaga ang Rochelle. Pero sa mga iba namang naririnig natin, sa mga nababasa natin, at saka doon sa mga ilang pagsusuri natin, naniniwala tayo na talagang totoo yung mga sinasabi ni na Rachel at saka ni Ruel na talagang hiwalay na. Signing off na nga mga kabayan po natin. Ngayon po, dahil sa magkakasalungat o magkaibang opinion, ngayon po, dadagdagan po natin ng ebidensya na nagpapatunay na talagang hiwalay na mga kabayan po natin. Pero bago po yun, gusto ko lang po munang iparinig po sa inyo sandali yung ilan po sa mga binanggit ni Ruel. Siguro bandang January, or malapit na mag-end nung January, may mga ilan po siyang binanggit sa kanyang mga live stream, mga kabayan po natin, na yung tipong parang may nakikialam, dapat daw wag nang i-public yung mga tungkol sa kanila. Siguro mas maganda pakinggan po natin ito. Ito kasi sinimulan yung mga kalangga, no? Na wala naman kaming kamalay-malay na may ganitong issue na pala. So, kami yung magdidesisyon sa amin kasi nga kami yung humahawak sa sarili namin, 'di ba? Sa mga plano namin. Kami yung humahawak, kami yung nagdidesisyon mga kalangga. Mas maigi siguro na wag nang ipaalam pa sa inyo. Wag nang i-broadcast pa sa inyo kung ano yung nangyayari sa aming dalawa. Kung ano yung mangyayari sa aming dalawa. Kung ano yung mga happenings po na mangyayari sa aming dalawa. Diba? Kasi ito, lesson na po ito sa amin, no? Na mga bagay-bagay kahit maliliit yan, wag na ipaalam pa sa inyo. Diba? Kasi kayo lang naman po gumagawa ng issue dito ay. Kayo po yung gumagawa. Kunwari, mga ano kayo, mga observant kayo, mga keen observer kayo. 'Di ba? Nababasa ako sa mga comment. Ay oo, may napapansin ako sa Singapore, parang iba talaga. So yun po mga kababayan po natin, yun po yung ilan sa binanggit po ni Ruel, na yung tipong may mga nakikialam ang dating. May mga ibang opinion patungkol sa kanila na kung saan sabi naman ni Ruel, dapat nga raw wag nang ipaalam sa kanila. So dito po, maliwanag na parang naiirita rin po si Ruel dyan sa mga binabanggit o kaya doon sa mga nakapaligid o kaya doon sa mga nagko-comment po sa kanila. Ibig sabihin, may napapansin na raw di umano sa kanila na parang iba na. So yung ganung bagay ho, parang hindi nagustuhan ni Ruel po yung mga bayan po natin. So ngayon naman po, dagdagan ho natin yung sinabi ko na lalo tayong maniniwala na talagang wala na po yung Rochelle, mga bayan po natin. Dahil ang pakinggan po natin sa ngayon ay yung pahayag mismo ng tatay po ni Rachel. Ano po? Si Tatay Raysan. Gamitin po natin yung video ho ni
Jubilito TV official ho, ano, na kung saan kinuha niya naman kay Provinciano 2.0. Ito po yung konting part po nun. Mensahe ni Tatay Rizal dito po sa dalawang ito. So narito po yun. Panoorin po natin. Anong gusto mo sabihin pa din? Masasabi ko sa kanila, magpaka ayos sila sa buhay nila, huwag magpara lungkot-lungkot at talagang sadyang ganyan talaga. Yung mga minimithi nyo na magkatuluyan ay hindi nangyari, wala tayong magagawa. Kakibat na yan sa buhay. Oo. Pag sabi nga niya, pag hindi pwede, hindi pilit. Huwag ipilit. Pag hindi pwede, huwag ipilit. Kaya ako, naghihingi ako ng pasensya sa inyo. At ganyan na nangyari. At kanina ko lang dinalaman talaga, madaling araw pagising ko. May nagtatanong sa akin, madami. Siguro, yung dahilan siguro kahapon, may nagpunta rito yung dalawang senior na sobra talaga nag-iiyak. Narinig ko kahapon na nagsasalita na hindi na daw na kayang tiisin, kaya nagpunta dito kahapon. At siguro, hindi na din napigilan ni Nini at naawa dun sa mga matatandang iba na may mga sakit para hindi na umasa. Kasi sobra talagang iyak nung matanda kahapon na nagpunta dito. Kaya hindi na siguro napigilan ni Nini na magsabi sa inyo dyan na ganyan na nangyari sa kanila. Siguro 1 linggo na daw yung wala sila. Pinipilit man ilihim pero talagang hindi niya kayang tiisin dahil yung matanda nga kahapon na sobrang iyak na ganun nga ang gusto niyang malaman. Kaya yun, sinabi ni Nini doon sa dalawang matanda kahapon, ganun nga. Wala na talaga daw sila. Wala tayong magagawa doon. Kasi ilang bisis na yun na ganyan sila lagi tuwing malayas, matur kung saan, pagbabalik ganyan. Siguro talaga hindi sila para sa isa't isa. Panahon na lang ang magsasabi kung magkakabalikan sila o hindi. Bumuo na lang ako bayan. At salamat sa inyong suporta. Kaya, salamat po sa inyo kung sino po ang magpapatuloy na mag-suporta kay Nini. Salamat po. At kung hindi kayo masama sa paningin ninyo, salamat po sa inyo. So yun mga kabayan po natin, so maliwanag po yung sinasabi po ni Tatay Rizal. Talagang wala na ho mga kabayan natin. At ang kagandahan po kay Tatay Rizal, parang relax lang po siya. Hindi siya yung parang galit na galit doon sa lalaki. At nagpasalamat pa po siya, o kaya nagpapasalamat doon sa mga susuporta po sa kanyang anak. Kabayan po natin. Pero ang importante po dito, yung binanggit niya na talagang wala na. Kasi nga po yun ang usapin eh. Yung iba naniniwala na wala na talaga, yung iba naman ayaw maniwala, mga kabayan po natin. Bagamat tayo po sa sariling opinion po natin, binanggit ko na po yun doon sa ibang reaction po natin, na merong consequence ito. Meaning, kung sakasakali ho talagang magkakabalikan sila, kung hindi man ngayon, malaking tulong po yan sa status po nila. Bilang isang YouTuber, malaking tulong po yun kasi nga po, mahahati po talaga yan. At yung iba po dyan, magiging buzzers po ng isang side. Ano po, dahil siyempre magagalit na kasi wala na po yung dalawa. Samantalang kung magkakabalikan po sila, mag-unite po uli yun. Malakas pa rin po yung puwersa lalabas. Ano mga bayan natin? So yan po naman ay hindi natin sigurado. Depende po yun kay Ruel. Actually po sa sitwasyon dito mga kabayan po natin, kung si Racey lang po ang gagawa dito ng paraan, baka hindi masyadong magmaterialize. Ano po? Kasi sa naobserbahan ko po, magdidepende po ito sa lalaki. Kung si Ruel ho ang gagawa ng hakbang dito para i-resolve po yung naging issue, naging problema, sa tingin ko ho, madaling maintindihan po ng babae. Kaya dito nga po mapapatunayan. Ano po? Kasi sa ganyang sitwasyon, dito na ngayon i-assist ng isang lalaki yung naging kapartner niya. Ano po? Kasi kung may mga bagay-bagay yun na talagang hindi mo pwedeng bitawan, panghihinayangan mo. So maaaring isa-isayin ni Ruel dito. Nung magkasama sila, ano yung mga naobserbahan niya, kung paano makisama, paano magdala ng kapartner, lahat-lahat na pamakawain po natin. Siguro kapag ang assessment ni Ruel ay lahat pasado, baka sakaling ano po yan, gumawa siya ng action mga kabayan po natin. Pero kung sakasakaling ang pakiramdam niya ay parang hindi masyadong okay, baka hayaan na lang po mga kabayan po natin. Kaya nga po sa dalawang magkarelasyon, o kaya sa magka-partner, ipapakita mo talaga yung magandang samahan, yung malasakitan. Ano importante po yun? Kasi panghihinayangan po yun ng bawat isa. Maaring ang babae manghinayang, maaring ang lalaki manghinayang, gagawa po yun ng paraan.
Ano po, so yun lang po muna siguro ang ating reaction video po patungkol po sa pinag-uusapan ngayon. Mainit, viral po yan, yung issue po ng hiwalayang Rochelle. At tayo pong muli ay umaasa na sana magkabalikan po. Pero sa ngayon, naniniwala po tayo talagang wala na. Hiwalay na po mga kabayan po natin. Ano po, so yun lang po muna siguro. Salamat sa mga nanood po, sa mga umabot po dito. Baka naman pwede po nating i-share. So maraming salamat. So muli ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap na pansamantalang nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang samang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain nawa kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye.